Ayos. Buti na lang kabilugan ng buwan. Kung hindi, gagapang na naman sana ako pa uwi. Ay, patay na naman ako nito kay Tiyong. Anak ng kanina pa tong lintik na to Sinusundan mo ba ako ha? Ha? Aswang! Aswang! Huwag mo ako sasaktan! Naawa ka sa akin! Bakit hindi? Ikaw ang gusto kong gawing hapunan. Masyado kang mabango. Kakaiba ang dugon na nananalaytay sa'yo. Gustong gusto kitang lantakan. Ang dami-dami mas loko-loko sa akin dyan. Ako pa talaga napili mo. Hindi ako magpapahuli sa'yo. Ay, naku po. Ayoko pa mamatay. Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Takbo, bata! Takbo! Tama na! Tigilan mo siya! Hindi ako magdadalawang isip na tapusin ka! Sino ka? Magpakita ka! Duwag! Ano? Lalaban ka pa? Walang hiyang yun. Natakasan pa ako. Ay, wala talagang kadala-dala tong batang to. Bandang 3:00 ng madaling araw, maswerteng sakto ang dating ni Ador bago pa tuluyang mapuruhan ng aswang ang lasing na si Puging. Sa tuwing Sabado ng gabi, napapalaban ng binatilyo sa inuman kasama ang kanyang mga kaibigan. Kaya madalas ay inaabot ito ng umaga sa ibang bahay. Minsan, hindi na rin niya maalala pa kung paano nakakauwi ng bahay dahil sa kanyang kalasingan. Hindi na bago ang pagsalakay ng aswang sa baryong yon. Hindi nagkulang sa paalala si Ador sa kanyang pamangkin na si Puging na iwasan ang pag-uwi ng alanganing oras. Ngunit likas ang pagiging malakas ang loob at katigasan ng ulo ng binatilyo. Siya na ang tumayong magulang ni Puging mula nung ito ay sanggol pa lamang. Habang tulog na tulog ay hinayaan na lamang ni Ador ang kanyang pamangkin. Binantayan niya na lamang yon ng palihim at nang magising ay nagmadali na siyang umuwi sa bahay. Nasa may batuhang bahagi ng sapa si Puging at ang kalahating katawan ay dinadaluyan ng tubig. May distansya kasi ang bahay nila bago makarating sa sentro kaya kinakailangan pang dumaan sa alanganing lugar na yon kung saan madalas may nabibiktima ng mga aswang. Natatagpuan na lamang ang mga tira-tirang bahagi ng katawan ng tao at minsan ay mga alagang hayop. Aray! Sakit ng ulo ko! Nakakasilaw! Teka, nasa langit na ba ako? Anak ng... Bakit nandito ako sa sapa? Totoo ba to? Buhay pa ako? Nasaan na yung... Wala akong sugat? Paano? Natalo ko ba yung aswang kagabi? Ay, panaginip lang ba yun? Pero hindi. Sigurado ako hindi ako pwede magkamali. Grabe. Ay, aba, ayos Basang-basa ang shirt ko, daig ko pa na ihi. Teka, mukhang naihi nga yata ako. Malilintikan na naman talaga ako nito kay Chong. Ano kayang sasabihin ko? Baka pagtawanan lang ako nun kapag naikwento ko pa sa kanya. Makauwi na nga lang. Habang naglalakad ay pilit na inaalala ni Puging ang mga nangyari. Nagtataka siya kung paano siya nakaligtas sa aswang. Pagdating niya sa bahay, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Tulog na tulog at humihilik naman ang kanyang tiyuhin sa pahabang upuan sa kanilang sala. Sarap ng tulog Mukhang puyat na puyat Buti naman, ligtas ako sa sermon ngayon. Ayos!
Atsay! Ay, apat. Huwag naman ngayon, pampira naman talaga, oh. Atsay! Oh, Puging. Bakit naisipan mo pang umuwi? Saan ka na naman nanggaling, ha? Saan ka natulog kagabi? Chong, pasensya na po. Napalaban lang sa inuman. Uuwi naman talaga ako dapat kagabi ng medyo maaga, kaya lang. Kaya lang? Oh, bakit basang-basa ka? Umihi ka ba sa salawal mo? Ay, ang hirap naman magsinungaling. Sige na nga, sasabihin ko na lang ang totoo. Chong, may aswang pong sumugod sa akin kagabi. Ayun, muntik na ako mapatay. Ang natatandaan ko, siyempre, tumakbo ako. Sobrang bilis nga ng takbo ko eh. Tapos nung naabutan niya na ako, pinagkakalmot niya ako sa mukha at dito sa katawan ko. Pinagkakalmot? Nasaan ang kalmot? Eh wala ka nga kahit isang galos. Huwag mo nga akong pinaglololo ko. Palusin kita ni Chong, maniwala ka naman sa akin. Yan nga rin ang pinagtataka ko eh. Kung bakit wala akong sugat? Ano na naman bang pelikula yung pinanood mo? Makalusot ka lang sa pag-uwi mo na wala sa tamang oras, gumagawa ka pa ng kwento. Alam mo, Puging, kapag hindi ka pumirmi dito sa bahay, talagang madadali ka ng aswang. Baka bukas makalawa, makikita na lang kitang palutang-lutang sa sapa. Bahala ka nga sa buhay mo, maligo ka, magbihis ka, kadiri ka. Pero Chong, hindi po ako nagsisinungaling. Seryoso po ako. Patutunayan ko sa inyo na totoong may aswang ako nakaengkwentro kagabi. Ang sabi ko, maligo ka na. Ang dami mo pang satsat, itatamaan ka talaga sa akin eh. Napabuntong hininga na lamang si Ador. Alam niya ang katotohanan, ngunit mas makakabuti na hindi na lang malaman ni Puging ang totoo para maprotektahan niya ito. Kung meron man siyang ikinatatakot ay kung hanggang kailan niya maitatago yon, lalo na't unti-unti nang natutuklasan ni Puging ang mga di pangkaraniwang pagbabago sa kanyang pagkatao. Batid ni Ador na may kinalaman ng lahat ng yon sa madilim na nakaraan ng kanyang kapatid na si Mara. Umibig ito sa hindi pangkaraniwang nilalang. Isang gabunan ang ama ni Puging. Lihim ang pakikipagrelasyon niya kay Mara hanggang sa isuplong siya ng sarili niyang kapatid. Matagal na nagtago ang magkasintahan upang walang makaalam sa pagdadalang tao ni Mara. Pagkatapos manganak ay minabuti nilang itago ang bata, kaya naman inihabili nila ito kay Ador kasama ang isang mutya na magsisilbing proteksyon nila. Mula noon wala nang naging balita pa si Ador. Hindi na nila binalikan pa ang bata, kaya nababatid niyang patay na ang kanyang kapatid at ang kasintahan nitong si Samuel. Sa kabilang dako, nakatingin sa kawalan si Edgardo at inaalala ang binatilyo na muntik na niya mabiktima ng gabing yon. Ganoon din ang tao sa likod ng malaki niyang sugat na natamo sa pakikipaglaban. Hindi niya nakilala kung sino dahil sa tagabulag na kapangyarihan na angkin nito. Hindi ako maaari magkamali. Ang kirot ng lintik na sugat na to. Muntik pa ako mapuruhan ng kung sino mang duwag na yon. Dodong! Tay, bakit ho? Ano nangyari sa... May sugat ho kayo? Sinong may kagagawa niyan? Pwede ba? Sa halip na magtanong ka ng kung ano-ano, gamutin mo na lang ang sugat ko. Inutil! Sandali lang ho, tay. Bilisan mo! Wala ka talagang kwenta. Hindi na ako magtataka kung bakit hanggang ngayon hindi mo pa rin nagagawa ang misyon mo. Kahiyan ka ng ating angkan. Napakahina mo. Ginagawa ko naman ho ang lahat sa abot ng aking makakaya. Alam niyo naman po yun. Hindi naman po ako tumitigil sa paghahanap. Isa pa, pinapangako ko sa inyo na mahuhuli ko na rin siya sa lalong madaling panahon. Huwag kang puro satsat, gawin mo. Huwag mo nang hintayin na maunahan niya pa tayo. Naintindihan mo? Opo. Pangako ho yan, tay. Ilang beses ko na narinig yan, Dodong. Huwag kang puro pangako. Dahil kung hindi, ikaw mismo ang iaalay ko sa ating pinuno. Tandaan mo, sa susunod na kabilugan ng buwan, kailangan na natin ang dugo at puso niya. Dahil kung hindi, malilintikan ka talaga sa akin.
Tama na yan, Tay. Ano ba nangyayari dito? Bakit niyo ba sinasaktan si Kuya? Ang sugat niyo, tumutugo, Tay. Kuya, ang mabuti pa, ako na lang ang bahala dito. Sige na, lumabas ka na muna. Balang araw, pagsisisihan mong lahat ng pangungutya mo sa akin. Patutunayan ko na pagkakamali ang hamakin mong kakayahan ko. Nagngingit-ngit si Dodong sa galit habang nakatanaw sa kawalan at pinipigil ang pagpatak ng kanyang mga luha. Mula nang pumanaw ang kanyang ina ay hindi niya na naranasan pang itrato ng maayos ng sarili niyang ama. Pilit namang pinapakalma ng nakababatang kapatid ni Dodong na si Juliana ang kanilang ama na si Edgardo, na noon ay kumukulo pa rin ang dugo sa galit. Sa pamamagitan ng dila ng dalaga ay naghilom din agad ang sugat ng kanilang ama. Sana sinabi niyo ho agad sa amin para nabigyan ho agad ng lunas ang sugat niyo, Tay. Ano po bang nangyari dito? Ay, wala pa rin naman kayo ng inutil mong kapatid nang dumating ako eh. Isa pa, hindi ako basta-basta magpapatiklop sa isang sugat. Sa ngayon, gusto ko lang malaman kung sino may gawa nito. Di ako natatakot sa kapangyarihan na meron siya. Iniisip ko lang kung may ugnayan ng binatilyong nakainkwentro ko kagabi at ang taong may gawa nito sa akin. May kapangyarihan siyang tagabulag kaya hindi ko siya namukaan. Hindi po ba may mga kalahi tayo na may kakayahang gawin yon? Oo, pero iilan lang naman sa lahi natin na nabigyan ng kakaibang kapangyarihan. Dalawang bagay lang ang dahilan. Maaaring anting-anting o posibleng kalahi natin ang nilalang na yon. At kung anong kaugnayan niya sa binatilyo, dapat kong malaman sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, kung may kakailanganin man tayong unahin sa ngayon, yun ay ang mahanap ang anak ni Mara at ng tiyo Samuel mo. Huwag po kayo mag-alala. Malay niyo ako mismo makahanap sa kanya. Hindi ba? Maasam ka talaga, Juliana. Anak ma kita. Lalo lamang nagnit-ngit sa galit si Dodong nang marinig niya ang usapan ng kanyang ama at kapatid. Napabuntong hininga na lamang siya at buong araw na nag-ensayo para paghandaan ang posibleng pagtutuos nila ng kanyang pinsan. Ang bawat gabi ay isang malaking pakikibaka upang mapatunayan niya ang sarili sa kanyang ama. Samantala, aba, ayos bis na bis ka na naman. Saan ka na naman pupunta at sino nagsabing pwede kang gumala? Gabi na, manahimik ka sa kwarto mo kung ayaw mong mapuruhan ng aswang na ibinibida mo kagabi. Baka mamaya maging totoo na yung imahinasyon mo. Ay, Chong, ayaw nyo talagang maniwala. Saglit lang ho akong tatambay sa sentro. Babalik din po ako kaagad. Nakakaburyong naman kasi tsaka bukas magsisimula naman na tayong magtrabaho ng buong linggo. Siya nga pala, magdadala po ako ng balisong para naman may panlaban ako kung sakaling may aswang na magpapaharang-harang sa daraanan ko. Sige, ikaw ang bahala. Ipagpatuloy mo yung kayabangan mo at katigasan ng ulo mo. Sinasabi ko sa iyo, kapag nadali ka ng aswang, bahala ka sa buhay mo. Tiyong naman, para namang hindi niyo ako tinuruan makipaglaban. Yun na nga, puro ka ngawa. Ni minsan nga, hindi mo pa ako napatumbay. Aswang pa kaya? Ay, basta, huwag na kayo masyado mag-alala sa akin. 3 linggo na lang magbe-21 na ako. Kung mag-alala kayo sa akin, akala nyo naman 7 taong gulang lang ako. Kaya ko na ipagtanggol ang sarili ko, Chong. O paano, alis na po ako. Pag uwi ko, dadalhan ko kayo ng paborito nyong chicharon. Ayos ba? Ay, oo na lang. Bilisan mo lang ha, mag-iingat ka. Kung pwede lang ikulong ka para protektahan ka, ginawa ko na. Manang-mana talaga sa nanay mo yung katigasan ng ulo mo eh. Ay, nako, masundan na nga. Hindi rin naman ako mapapakali kung hihintayin ko lang siya rito. Kinuha ni Ador ang isang bagay na nakabalot sa pulang tela. May perdible na nakatusok sa telang yon. Ikinabit niya yon sa bulsa ng kanyang maong na shorts. Yun ang itlog ng talabong, na kilalang pinakamainam na mutya na mayroong tagabulag.
Kinuha niya rin ang kanyang balisong at benditadong punyal na ipinasadya niya pa sa isang albularyong panday. Pinabasbasan niya rin yun upang matiyak ang bisa nito sa pakikipaglaban sa mga aswang, lalong-lalo na kapag dumating ang panahon na matuntun sila ng mga gabunan. Sadyang malakas ang kapangyarihan ng mga itim na nilalang sa tuwing sumasapit ang dilim. Mula sa hindi kalayuan, nagmamatsyag si Juliana sa grupo ng mga binatilyo sa tapat ng isang malaking tindahan. Nagmamanman naman si Dodong sa kanyang nakababatang kapatid. Hindi ako maaaring magkamali. Ngayon lang ako nakaamoy ng kakaibang dugo. Naririnig ko rin ang malakas na tibok ng kanyang puso. Siguradong isa yun sa matagal na naming hinahanap. Kailangan kong gumawa ng paraan. Kung sa tingin mo mauunahan at may isahan mo ako, Juliana, nagkakamali ka. Maaaring mas malakas ang pandinig at pang-amoy mo, pero mas madiskarte pa rin ako sa iyo. Hindi mo ako matatalo sa misyong ito. Hindi na ako papayag na magmukha pa akong tanga sa mata ni tatay. Hindi mo maaaring malaman kung sino sa... Teka, saan siya pupunta? Lintik. Ay. Sige na mga pre, sa Sabado ulit ha. Sigurado hinihintay na ako ni Chong. Napahaba na naman ang kwentuhan. Ingat kayo pag uwi, mahirap na, baka makasalubong nyo rin yung aswang na humabol sa akin kagabi. Siya nga. Napakagwapo niya. Teka, namamalikmata lang ba ako? Parang ngayon ko lang nakita ang babaeng to ah. Tayo ba siya? Miss, anong ginagawa mo dito? Gabi na. Umuwi ka na. Medyo delikado na maglalabas sa gabi. May pag-alagalang aswang dito sa amin. Salamat sa pag-aalala. Nagpapahangin lang ako. Uuwi na rin ako maya-maya. Ikaw, bakit nasa labas ka pa? Hindi ka ba natatakot kung talaga may aswang nga sa baryong ito? Hindi talaga. Sa laki ng katawan at braso ko, hindi ko atrasan ng mga aswang na yan. Nakakatuwa ka naman. Bukod sa pogi ka na, matapang ka pa. Ay nako, bigla tuloy akong nakaramdam ng takot. Paano na ako uuwi nito? Ayan, kasi sa susunod huwag ka nang lalabas kapag gabi na. Mahirap na, ang ganda-ganda mo pa naman. Gusto mo ba ihatid kita? Ha? Salamat. Kung okay lang sa'yo, hindi talaga kita tatanggihan. Kapag sinuswerte ka nga naman. Hindi maaari. Masayang nagkukwentuhan si Juliana at ang walang kamalay-malay na si Puging sa totoong pakay ng dalaga. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ay tumambad sa kanila ang isang nilalang na namumula ang mata, mahaba ang pangil at mabalahibo ang katawan. Nagsitakbuhan din ang mga taong nakasaksi sa pangyayari. Tumakbo ka na! Bilisan mo! Ako nang bahala dito! Hoy, aswang! Hindi ako natatakot sa'yo! Ayaw nyo talaga akong tigilan ha! Siguro ikaw din yung umatake sa akin kagabi! Sige, lumapit ka! Ha? Masyado kang mayabang. Ngayon natagpuan na kita. Katapusan mo na! Ano? Kaya mo pa? Hindi ko alam kung anong kasalanan ko sa'yo. Pero hindi rin ako papayag na mamatay nang walang kalaban-laban. Napakayabang mo ha! Katapusan mo na! Hindi niyo siya maaaring saktan. Dadaan muna kayo sa ibabaw ng aking bangkay. Ano nangyayari sa'yo, ha? Nasa ngayon ang tapang mo, ha? Akala ko ba tatapusin mo na ako? Wala ka pala eh. Wala pa akong ginagawa, namimilipit ka na dyan. Magtutuos pa tayo at sa susunod na pag-aarap natin, inilibing na kita sa kinatatayuan mo. Hoy, duwag, bumalik ka dito! Ang galing. Sigurado matutuwa si Tiyong. Puging, ano nangyari sa'yo?
Bakit ganyan ang itsura mo? Bakit punit ang damit mo? Chong, bakit ho sumunod pa kayo? Pauwi naman na po sana ako, kaya lang... Ay, ayaw talaga akong tantanan ng mga aswang eh. Alam mo, hindi ko rin maintindihan kung bakit kasi napakatigas ng ulo mo eh. Pasensya na, Chong. Naturog na tuloy itong chicharon. Pero alam niyo, Chong, wala namang binatbat sa akin yung aswang eh. Kumaripas pa nga ng takbo. Kaya lang, nadali na naman ako ng matutulis niyang kuko. Buti na lang, hindi ako nasakmal. Napakahaba pa naman ang mga pangil niya. Tingnan niyo to, oh. Ha? Chong, unti-unti naghihilom ang sugat ko sa braso. Sabi ko sa inyo eh. Astig! Huwag kang maingay. Halika na, umuwi na tayo. Pag-uusapan din natin ang tungkol sa bagay na yan. Anong ibig niyong sabihin, Chong? Chong, sandali! Hintayin niyo naman ako! Napabuntong hininga na lamang si Ador sa kanyang nakita. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang lahat sa kanyang pamangkin. Patuloy pa rin sa pagkukwento si Puging at nagkukunwari namang walang alam ang kanyang tiyuhin. Nang mga oras na yon, nagkakainitan naman ang magkapatid na sina Dodong at Juliana. Alam mo, kaya lagi ka na pag-iinitan ni tatay dahil napakahina ng utak mo. Wala na sana tayong pinoproblema ngayon kung hindi ka nakialam. E di sana hindi na tayo nagpapakahirap pa. Tumigil ka. Huwag mo ako niyayabangan, Juliana. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Tandaan mo yan. Mayabang? Ako pa ang mayabang ngayon? Sa ating dalawa, ikaw tong walang binatbat. Puro ka lang salita, hindi mo naman ginagamit yung kukote mo. Sumusobra ka na! Ano nangyayari dito? Magpapatayan kayo? Ano? Hindi mo bibitawan si Juliana o akong sasakal para matuluyan ka na? Patawad, hindi ko po sinasadya, tay. Yan ang tapat sa'yo. Pakialamero. Alam mo ba, tay? Nahanap ko na ang anak ni Tio Samuel. Pero dahil nang magaling na naman tong si Kuya, nasira ang lahat ng plano ko. Nasa kamay ko na, nakawala pa. Ay! Wala ka talagang silbi kahit kailan. Ang dapat sa'yo ginugutom at pinahihirapan para magtanda. Tay, tama na. Isa lang naman ho ang gusto natin mangyari. Huwag niyo naman ho akong ikulong dito, tay. Manahimik ka. Ubus na ang pasensya ko sa'yo. Wala ka nang ginawang tama. Hindi ka na nga makatulong. Sagabal ka pa. Tay, Juliana, palabasin niyo ako dito. Gamutin niyo ang mga sugat ko. Para niyo na nga ako. Tay, sigurado ho ba kayong ikukulong natin siya? Paano po yung mga sugat niya? Pabayaan mo muna siya, Juliana. Pagplanuhan muna natin kung paano mapapasa kamay natin ang pinsan mo. Wala talaga akong masabi. Napakahusay mo, anak. Ipapaubaya ko muna sa iyong paghahanap habang hinihintay ko na tuluyang manumbalik ang aking lakas. Hindi ko alam kung anong klaseng mutya at orasyon meron ng armas na ginamit sa akin ng isang gabi. Naghilom na ang sugat ko pero ramdam ko pa rin ang panghihina ng katawan ko. Habang nag-uusap ang mag-ama ay patuloy naman sa pagsigaw si Dodong dahil sa kirot at patuloy na pagdurugo ng kanyang sugat sa tagiliran. Kung abot lang sana yon ng kanyang dila, kahit paano ay maiibsan ang kirot na kanyang nararamdaman. Nakaramdam ng awa si Juliana para sa kanyang kapatid, ngunit hindi niya maaring suwayin ang kanyang ama. Ilang minuto na lang sasapit na ang aking kaarawan. Nay, hirap na ako mapatunayan ang sarili ko kay tatay. Habang humahagulgol at inaalala ang mga panahon na buhay pa ang kanyang ina, bigla siyang nakaramdam ng kakaiba sa kanyang katawan. Anong nangyayari sa akin? Paanong nawala ang sugat ko?
Mas malakas na ako ngayon. Humanda kayo sa akin. Luluhod at magmamakaawa kayo sa harap ko. Nung mga sandaling yun, mahimbing nang natutulog sa kwarto si Edgardo habang si Juliana naman naghahanap ng ligaw na hayop para may pagkain ang kanyang ama. Kailangan ng sariwang dugo, laman loob at puso ng kung anumang nilalang para manumbalik ang lakas nito. Si Dodong naman walang kasing lakas na tinadyakan ang nakakandadong pinto. Isang malakas na sipa ang sumira ng tuluyan sa pintuan dahilan para makalabas na siya sa madilim na kwartong yun. Pumasok siya sa isang kwarto. Nakangisi siyang pinagmamasdan ang kanyang ama na mahimbing na natutulog. Nang maramdaman ni Edgardo ang presensya ng kanyang anak ay napabalikwas ito. Paano? Juliana? Hindi ba't sinabi ko naman sa iyo na huwag mong palalabasin ang ano? Ang mahina? Ang inutil? Ang walang kwenta mong anak? Ha? Ngayon mo sabihin mahina ako? Ha? Bitawan mo ko. Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi na kita bibigyan ng pagkakataon pang hamakin ako. Dahil tatapusin na kita. Yang puso mong iaalay ko sa ating pinuno. Kapag nakuha ko ang puso ng pinsan ko, higit na mas magiging makapangyarihan ako sa inyong lahat. Sasambahin at titingalain ako ng ating mga kalahi. Wala kang utang na loob. Isa ka ring taksil katulad ng iyong ina. Mas mabuti pang isunod na lang din kita sa kanya dahil pareho naman kayong walang kwenta. Pinatay ko siya, pati na rin ang ahas mong ama. Wala kang kasing sama. Magbabayad ka. Papatayin kita. Hindi mo ko kaya, inutil. Ang mga mata niya. Hindi ito maaari. Huwag. Nagmamakaawa ako. Patawarin mo ako sa lahat ng masasamang sinabi ko at sa lahat ng mga kasalanan ko sa iyo. Maawa ka. Huwag mo akong papatayin. Maawa? Bakit? Naawa ka ba sa mga magulang ko? Pinatay mo sila kaya papatayin din kita. Pinagkait mo sa akin ang katotohanan at pagkakaitan din kita ng buhay. Wala kang karapatang mabuhay. Pagbabayarin kita sa mga kasalanan mo. Hindi sapat ang buhay mo dahil kukunin ko pa rin ang buhay ng anak na pinagmamalaki mo. Wag! Nakikiusap ako. Huwag mo siyang sasaktan. Nagkapatid pa rin kayo. Hindi mo na ako maaaring diktahan pa dahil katapusan mo na. Wag! Wag! Walang awa niyang winarak ang tiyan ng walang kalaban-laban na si Edgardo dahil sa tripling lakas ni Dodong nung mga oras na yon. Gamit ang kanyang mahabang kuko ay walang kasing bilis niyang hinalukay, sabay nilantakan ang sariwang laman loob nito. Ang puso mo magiging katuparan ng mga plano ko. Ibinalot niya sa itim na tela ang puso ng kanyang kinilalang ama sa mahabang panahon. Naghahalong galit at sakit ang nararamdaman ni Dodong. Walang bahid ni katiting na pagsisisi ang ginawa niya sa kanyang ama-amahan. Nang mga sandaling yun ay walang kasing bilis na umuwi si Juliana nang kutuban siya at marinig ang malakas na hiyaw ng kanyang ama. Amoy na amoy niya rin ang dugo gaano man siya kalayo sa kanilang bahay. Kuya, wag! Bakit mo pinatay si tatay? Paano mo nagawa ito? Yan ang nararapat sa kanya.
Wala siyang kasing sama. Pinatay niya ang totoo kong ama, pati na rin ang aking ina. Hindi totoo yan. Sinungaling ka. Hindi magagawa ni tatay yan. Napakasama mo, kuya. Ikaw ang dapat mamatay dahil wala kang kwenta. Wala kang puso. Ano sabi mo? Wala palang kwenta ha? Masama na kung masama, wala akong pakialam sa sasabihin mo mula sa araw na ito. Higit na mas makapangyarihan at mas malakas na ako sa'yo. Paano? Anong ginawa mo? Ano ba? Saan mo ba ako dadalhin? Huwag ka magkakamaling tumakas. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo kapag sumuway ka at nakialam ka sa mga plano ko. Pinuluputan niya ng lubid ang katawan ng kanyang kapatid na hindi nito magawang kumawala sa mahigpit na pagkakatali. Pagkatapos ay binusalan niya ng tela ang bibig nito para hindi makalikha ng ingay at may makarinig na tao kung sakaling may magawi sa liblib na bahagi kung saan sila nakatira. Samantala, tinadtad niya naman ang katawan ni Edgardo gamit ang isang itak at isinilid niya yon sa sako sabay ibinalibag sa kwarto kung saan nakagapos ang kanyang nakababatang kapatid. Umismid pa siya na tila ba wala man lang awang nararamdaman para sa dalaga. Dala ang puso ni Edgardo, nilakbay niya ang 2 baryo bago siya nakarating sa kuta ng kanilang angkan, kung saan naroon ang kanilang pinuno, ang ama ni na Edgardo at Samuel. Mahal naming pinuno, dala ko na ang puso na kinakailangan ninyo upang manumbalik ang inyong lakas. Apo, pinagmamalaki kita. Sabi ko naman kay Edgardo, magaling ka. Siguradong higit sa lahat ay ipinagmamalaki ka niya ngayon. Gusto kong malaman mo na ipinagmamalaki kita, Apo. Mahal na mahal kita. Dahil dyan, ipagkakaloob ko sa iyo ang pusong yan upang manatili kang malakas at siyang mamumuno sa ating angkan. Ha? Po? Sigurado po kayo mahal naming pinuno? Sapat na ito upang mapatunayan mo na karapat-dapat ka. Ang iyong katapangan at angking lakas sa pakikipaglaban ang siyang puprotekta upang manatiling matibay ang samahan ng ating angkan. Pero paano po kayo, Lolo? Huwag mo akong alalahanin. Tapos na ang misyon ko dito sa mundo. Ngayong patay na ang anak ni Samuel, magkakaroon na ng kapanatagan ang isip ko. Huwag kang mag-alala, gagabayan kita. Hindi man manumbalik ang aking lakas, mananatili akong buhay para samahan ka sa iyong bawat laban bilang bagong pinuno sa darating na kabilugan ng buwan. Ngayon din, kainin mo ang pusong yan nang madagdagan ng iyong lakas at kapangyarihan. Walang pagdadalawang isip na nilantakan ni Dudong ang puso ni Edgardo. Humalakhak pa siya ng malakas. Bagamat malaki ang tiwala sa kanya ng kanyang lolo na siya ring pinuno ng angkan, ay hindi man lamang ito naghinala. Naramdaman niya ang kakaibang lakas at kapangyarihan. Ang mga karaniwang gabunan na naninilbihan sa pinuno ay lubos ding nagalak at masaya siyang binati bago siya nagpaalam. Nais ko nga rin pala makausap ang iyong ama, gayon din si Juliana. Maaari na kayong bumalik dito ngayong tapos na ang misyon ninyo. Masusunod po, mahal naming pinuno. Kinabahan siya sa sinabing yon ng matanda. Kailangan niya makaisip ng paraan kung paano mananatiling lihim ang pagpatay niya kay Edgardo at ang katotohanan sa likod ng kinain niyang puso. Alam niyang kamatayan din ang magiging hatol kapag nalaman ang kanyang kasinungalingan. Pagbalik niya sa bahay, agad niyang pinuntahan si Juliana. Ano, nagugutom ka na? Nanghihina ka? O yan, kainin mo yung pira-pirasong katawan ng tatay mo.
Kahit mamatay na ako sa gutom, hindi ko kakainin yan. Tandaan mo, sa oras na makawala ako rito, malalaman ng mahal na pinuno ang lahat ng ginawa mo. Sinungaling ka, manloloko, nababaliw ka na. Ano naman ngayon kung sinungaling ako? Ginamit ko lang ang utak ko, oy. Akala mo ba ikaw lang ang magaling? Gusto ko lang malaman mo na ako na magiging bagong pinuno ng ating angkan. At ikaw, isusunod na kita sa tatay mo kasamang sikreto ko. Hindi lang katawan mo mapapasakin, Juliana. Pati kapangyarihan mo. Ano ba? Bitawan mo ako! Patayin mo man ako, lalabas din ang totoo. Darating at darating ang araw, pagbabayaran mo lahat ng kasamaan mo. Magbabayad ka! Kinaumagahan, bumalik si Dodong sa kuta para iparating sa pinuno ang sinapit ni na Edgardo at Juliana. Hayaan niyo na ho akong gumawa ng paraan para maipaghiganti sila. Hahanapin ko ang antingerong pumatay sa kanila. Pagbabayarin ko siya. Papatayin ko siya, Lolo. Papatayin ko siya. Hindi ko lubos maisip na mangyayari ito. Tatagan mo ang loob mo, Apo. Maaaring ito'y malaking pagsubok lamang para sa iyo. Malalampasan mo rin ang lahat ng ito. Mahigpit siyang niyakap ng matanda. Ngumisi siya habang patuloy sa paghikbi na tila balabis ang kanyang pagdadalamhati. Napakahusay mo talaga, Dudong. Napakahusay mo. Ilang sandali pa ay umalis na siya sa kuta at nangakong babalik kapag handa na siyang harapin ang kanyang responsibilidad bilang bagong aatasang pinuno. Malugod naman siyang binigyan ng pagkakataon ng kanyang lolo na gawin ang kanyang planong paghihiganti para sa tao na pinagbintangan niya sa pagpatay kay Edgardo at kay Juliana. Samantala, tumayo ka na dyan. Hindi tayo magpapahinga hanggat hindi mo ako napapatumba. Chong, hindi ko na ho talaga kaya. At saka, bakit ho ba kailangan natin gawin to? Pagod na ho ako at wala rin ho akong plano maging karatista o boksingero. Tumayo ka na, sabi. Huwag ka na magreklamo. Balang araw magagamit mo to. Hindi naman sa lahat ng oras nandito ako para protektahan ka, kaya mas magiging panatag ang loob ko kung pag-uusayan mong pag-iensayo. Tayo na! Huwag kang duwag! Ang kulit mo, ha? Aray! Mapapalian ako, Puming! Bitawan mo ko, ano ba? Ano? Sorry po, Chong. Hindi ko po sinasadya. Ano kayo nangyari? Parang bumilis at lumakas ako, Chong. Nung nakaraan yung sugat ko, ang bilis maghilom. Ngayon naman ito. Ano ba nangyayari sa akin? Chong, pwede ko po bang malaman? Alam ko pong meron kayong gustong sabihin sa akin. Sana naman, huwag niyo nang ipagkait sa akin ang katotohanan para naman po alam ko kung paano ilulugar ang sarili ko. Ang totoo, hindi namatay ang mga magulang mo sa isang aksidente. Malakas ang hinala ko na pinatay sila ng mga kalahi ng iyong amang si Samuel. Kalahi? Ano pong ibig niyong sabihin? Nananalaytay sa mga ugat mo ang dugo ng iyong amang gabunan. Iniwan ka nila sa akin para itago at maprotektahan laban sa kanilang angkan. Ha? Isa akong aswang? Tiyong naman, huwag naman po kayo nagbibiro ng ganyan. Sana nga nagbibiro lamang ako. Puging, yan din ang dahilan kung bakit maraming hindi ka panipaniwalang pagbabago sa iyong katawan. Kung totoo nga may lahi akong gabunan, ibig sabihin magbabago rin ang anyo ko at katatakutan ng mga tao?
Chong, ayoko. Ayoko maging halimaw at makapanakit ng mga tao. Huwag kang mag-alala. Naiiba ka sa kanila. Ang totoong ikaw may kakayahang tapusin ang buong angkan ng mga gabunan. Kaya bata ka pa lamang, isa lang ang pakay nila. Mahanap ka at patayin ka. Pero wala naman akong pakialam sa kanila, Chong. Isa pa, kailangan ba talagang magbuwis ng buhay sila nanay at tatay para protektahan ako? Ginawa nila yun dahil mahal na mahal ka nila. Kahit sinong magulang gagawin yon para sa kanilang anak. Chong, sa tingin nyo, may kinalaman sa pagkatao ko mga nangyari nitong nakaraan? Kaya ba gusto nila akong patayin? Posible. Pero sa ngayon wala tayong alam kung anong plano nila. At hindi rin natin alam kung ano pang sunod na mangyayari. Kaya nga inihahanda kita. Hindi tayo pwedeng maging kampante lalo na't hindi mo pa alam kung paano gagamitin ang kakayahan mo sa pakikipaglaban. Mula nung sandaling yun, araw-araw naglalaan sila ng oras para sa pag-iensayo. Unti-unti na ring natututunan niyang gamitin at kontrolin ang kanyang sarili. At nang sumapit ang kanyang ika-21 kaarawan, tuluyan niya nang naramdaman ang kakaibang lakas sa kanyang katawan at sa pakikipaglaban. Hindi na gaanong naglalabas pa ng bahay si Puging dahil natatakot siya na may madamay pang kaibigan kung sakaling may magtangka sa kanyang buhay. Sa gitna ng kalungkutan, nakahanap siya ng bagong kaibigan sa katauhan ni Dodong. Nag-apply si Dodong bilang trabahante sa sakahan kung saan nagtatrabaho si Ador at si Puging. Dahil magkaedaran, agad na nagkasundo at napalagay ang loob ni Puging sa binata sa hindi niya maipaliwanag na dahilan. Isang gabi, inabot sila ng dilim sa daan. Naging laman ng usapan ni Ador at Puging si Dodong. Taga saan ba yung si Dodong? May naikwento ba siya tungkol sa pamilya niya? Pareho lang kaming ulila sa mga magulang, Chong. Ang alam ko, bagong salta lang siya dito sa baryo natin. Naghahanap rin ng mapagkakakitaan, parang tayo lang. Mukhang masyado ka nang malapit at nagtitiwala sa kanya. Puging, ang sikreto ay mananatiling sikreto, ha? Paalala lang, mahirap na baka mamaya makalimot ka. Gaano man kabuti o mapagkakatiwalaan sa paningin mo ang isang tao, huwag ka masyado maging kampante, lalo na't hindi ka sigurado sa lahat ng pinapakita niyang kabutihan sa'yo. Parang wala naman po akong nakikitang... Ha? Chong! Chong! Ano nangyayari sa inyo? Chong, tumakbo ka na! Iwanan mo na ako! Meron siyang tagabulag! Hindi ka na pwedeng iwan dito, Chong! Kung sino ka man, duwag ka! Akong kailangan nyo, di ba? Hindi si Chong ang dapat nyo saktan! Ako ang harapin mo, duwag! Duwag pala, ha? Isang pagkakamali na sinaktan mo ang Chong ko. Nananahimik ako. Pero paulit-ulit niyo akong ginugulo. Huwag niyong hintayin na masagad ako dahil kahit saang sulok pa man ang puta niyo, haharapin ko kayong lahat at pagbabayarin ko kayo sa mga kasalanan niyo. Napakalakas niya. Pasasaan ba't mawawala ka rin sa mundong ito? Malaman ko lang kung anong kahinaan mo. Tatapusin na kita at hindi ka magkakaroon pa ng pagkakataon na ibuking ako sa ating pinuno. Matagal ka ng patay para sa kanila, kaya naman patatahimikin na kita. Maghintay ka lang, Puging. Maghintay ka lang. Pagdating sa bahay, patuloy pa rin ang pagdurugo ng sugat ni Ador. Agad naman nilinisan at tinalian yon ni Puging para matigil ang pagdurugo. Pakiramdam ko tuloy, may nagmamanman sa bawat kilos natin. Natatakot ako, Chong. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin para tigilan na nila tayo. Wala naman tayong atraso sa kanila. Hindi ba dapat ako tong galit at naghihiganti dahil pinatay nila ang mga magulang ko? Dahil nga naniniwala sila na ang kakayahan at kapangyarihan mo bilang kalahating tao at gabunan ang tatapos sa iyong angkan. Sa takot na mapatay mo sila, malamang sa malamang uunahan ka nila. Isa pa,
Nabanggit sa akin ng nanay at tatay mo na ang puso mo ang magpapahaba ng buhay sa tatay ni Samuel na pinuno raw ng kanilang lahi. Kaya ganun na lamang ang kagustuhan nilang patayin ka. At syempre, lahat ng malapit sa'yo. Tao po! Tao po! Oh, gabi na. Anong ginagawa niya rito? Bakit narito pa yun si Dodong? Baka mamaya siya naman ang mapahamak. Pasensya na ho, tumuloy na po ako. Ano nangyari sa inyo, Mang Ador? Wala ito, malayo sa bituka. Wala natsambahan ng traidor na kalaban. Tumitira ng patalikod na walang kalaban-laban. Nakakaawa at nakakatawa yung mga ganong nilalang. Ano nga bang ipinunta mo rito? Gabi na, umuwi ka na at bukas ay may trabaho pa tayo. Pero sa lagay kong to ay mukhang hindi ako makakapasok. Tama ho yan, magpahinga't magpagaling muna kayo. Sige ho, Mang Ador, uwi na ako. Dumaan lang po talaga ako para kumustahin kayo. Medyo nahuli ako sa ginagawa ko kaya hindi ako nakasabay sa inyo pa uwi. Kung nagkataon, bugbog sarado sa akin yung gumawa niyan sa inyo. Sige po. Kinaumagahan. Pumasok sa trabaho na mag-isa si Puging. Hinanap niya si Dodong pero pauwi na siya't lahat-lahat. Hindi niya pa rin ito nakikita. Nung hindi na makatiis ay nagtanong na siya sa kanyang amo. Nagulat siya nang malaman na nagpaalam na ito sa trabaho. Nagtaka siya dahil wala naman itong nabanggit sa kanya. Hindi niya rin maiwasang mag-isip at kabahan noong mga oras na yun. Kaya naman nagmadali na siyang umuwi nang makaramdam ng pag-aalala para sa kanyang tiyuhin. Anong kailangan mo sa akin? Kailan mo pa kami minamanmanan? Sino ka ba talaga, Dodong? Hindi na mahalaga kung sino ko. Ang dapat na tanong ay kung anong kaya kong gawin sa'yo. Sinasabi ko na nga ba, isa kang traidor, hindi ka mapagkakatiwalaan. Magdasal ka na dahil nalalapit ng katapusan mo. Alam mo ba kung sino isusunod ko? Hayop ka, huwag mong pakikialaman si Puging. Kung talagang matapang ka, handa akong makipagpatayan sa'yo. Agad na kinuha ni Ador ang balisong at iwinasiwas niya yon. Nababanaag ang determinasyon sa kanyang muka na tapusin si Dodong, ngunit sadyang napakalakas at napakabilis ng binata. Anong klaseng nilalang ka, ha? Sabihin na lang natin na magkalahi kami ng pamangkin mo. Yun nga lang, sisiguruhin ko na makukuha ko ang kapangyarihan na meron siya. Ako lang ang bukod tanging kikilalanin at titingalaing pinakamalakas na gabunan sa aming angkan. Aswang! Halimaw ka! Huwag kang lalapit sa akin! Papatayin kita! Hindi mo ako masisindak sa balisong na yan. Kahit tagtarin mo pa ng sugat ang aking katawan, maghihilom at maghihilom pa rin ito dahil makapangyarihan ako. Nawalan ng malay tao si Ador at isinilid siya ni Dodong sa isang malaking sako. Dumaan siya sa gubat upang matiyak na walang makakakita sa kanya. Walang kasing bilis at walang kapagod-pagod niyang narating ang kanilang kuta. Mahal na pinuno, siyang pumatay kay tatay at sa kapatid ko. Isa lang naman po ang kahilingan ko, ang pahirapan niyan hanggang sa mamatay. Sinungaling ka, Dodong. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Maniwala ho kayo sa akin. Wala po akong alam. Wala akong pinatay. Hindi ko nga nakikilala ang mga... Ka! Sumakay ka na lang kung gusto mong makita pa ng buhay ang pamangkin mo. Tanihan niyo yan at pahirapan. Anong kasalanan ng anak at apo ko para kitilin mo ang buhay nila? Sige na, ilayo niyo na sa akin yan. Lalo ko lamang naaalala ang sakit ng pagkawala ni tatay at ni Juliana.
Huwag ka mag-alala, Apo. Dahil ngayong hawak na natin ang taong yan, mabibigyan katarungan na ang pagkamatay nila. Huwag, maawa kayo. Diyos ko, tatanggapin kong kamatayan ko. Huwag lamang mapahamak ang pamangkin ko. Nang mga sandaling yun, nadatnan ni Puging ang kanilang bahay na wala ni isang ilaw. Kinapa niya ang pinaglalagyan ng gasera at lighter, sabay sinindihan ang mga yon. Laking gulat niya nang makita ang mga bakas ng dugo sa sahig ng kanilang bahay. Nagtanong-tanong na siya sa kung sino mang nakakita, ngunit iisa lamang ang naging sagot ng mga ito. Sa madaling sabi, bigo siyang mahanap ang kanyang tiyuhin. Lumipas ang isang araw, hindi siya tumigil sa paghahanap. Isang tao lang ang hindi mawala sa kanyang isipan ng mga oras na yun at posibleng dahilan ng mga nangyayari. Tao po! Tao po! Dodong? Kumusta? Ano nangyari sa'yo? Mukhang problemado ka. Si Mang Ador, nasaan? Hayop ka! Alam kong may kinalaman ka sa pagkawala ni Chong. Saan mo siya dinala, ha? Saan? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Kumalma ka lang, Tol. Ano naman ang mapapala ko kay Mang Ador? Ha? Ibaba mo yung barisyong mo. Baka tamaan ako niyan. Ang sakit ng ulo ko! Teka, ano ba nangyayari sa'yo? Puging! Tol! Ayos ka lang ba? Napakasama mo! Kung gusto mo ng laro, pagbibigyan kita! Pagbabayarin kitang hayop ka! Siguro hindi itong tamang oras para mag-usap tayo. Babalik na lang ako, Tol. Pasensya ka na. Huwag ka mag-alala, magtatanong-tanong ako sa mga kakilala ko. Magkikita din ulit kayo. Magtiwala ka lang. Wala nang kahit ano pang binitawang salita si Puging. Pinili niyang maging kalmado upang mailigtas ang buhay ng kanyang tiyuhin. Walang kamalay-malay si Dudong na sinundan siya ni Puging pabalik sa kanilang kuta. Tama na. Hirap na ako. Patayin niyo na lamang ako. Iwanan niyo muna kami. Ako nang bahalang tumapos dito. Sa akin siya may kasalanan, kaya sa akin din siya magbabayad. Wala kang awa. Bakit mo ako pinagbabayad sa kasalanan na hindi ko ginawa, ha? Manahimik ka. Subukan mo pa magsalita at isasaksak ko to nagbabagang bakal dyan sa bunganga mo. Huwag kang mag-alala. Bago sumapit ang alas 12, tatapusin ko na paghihirap mo. Lalabas din ang katotohanan, Dodong. At lahat ng mga kasalanan mo, pagbabayaran mo. Sabi manahimik ka na eh. Walang makakasira ng mga plano ko. Hindi isang ordinaryong tao lang na tulad mo. Lalong-lalo nang hindi ko ahayaan na makialam ang pamangkin ko. Basag ang mukha ni Ador at noon ay nawalan ng malay. Unti-unti na ring nanghihina ang kanyang katawan dahil sa gutom at pagtitiis ng napakaraming sugat at mayat-mayang pambubugbog sa kanya ng mga gabunan. Ilang oras na lang ay pagpipiestahan na siya ng mga aswang. Nang mga sandaling yun, naghahanap na ng pagkakataon si Puging na makapasok sa kuta ng mga gabunan. Nasundan niya ang bakas at amoy ni Dodong nang bumalik ito sa kanilang kuta. Gamit ang kanyang bagong kapangyarihan na tagabulag, walang kahirap-hirap niyang napasok ang kuta at agad niyang hinanap ang kinaroroonan ng kanyang tiyuhin. Chong, gising. Kailangan natin makaalis dito. Dala ko ang mutya ng talabong. Kailangan mo to para makatakas tayo.
Ah, bakit pumunta ka pa rito? Sana hinayaan mo na lang ako. Yung aanhin kong kapangyarihan ko kung pababayaan ko lang kayo maghirap at patayin ang mga halimaw. Hindi ko hayaang magtagumpay si Dodong at gamitin kanya sa plano niya. Tara na ho! Hindi ko kaya maglakad. Sige na, umalis ka na. Iwanan mo na ako. Napabuntong hininga na lamang si Puging. Sabay walang kasing lakas at kasing bilis na inakay ang kanyang tiyuhin hanggang sa makalayo sila sa nasabing lugar. Maganda na kayong lahat para sa ating masarap na hapunan. Sandali, hindi maaari. Nasaan siya? Bakit hinayaan niyo makatakas ang mamamatay taong yon? Mga inutil, wala kayo silbi. Nag-iisa na lang natakasan pa kayo. Baka naman may tumulong sa inyo. Sino yan? Tama na yan, Apo. Huwag kang mag-alala. Masasaan ba't mahahanap din natin siya? Ang ipinagtataka ko lang, paanong nakatakas siya sa kalagayan niya? Hanapin niyo siya. Nararamdaman ko na hindi pa gaanong nakakalayo ang lalaking yon. Ngunit mag-iingat kayo. May kakaiba kong nararamdaman. Isang malakas na nilalang na hindi ko maipaliwanag kung ano ang kanyang taglay na kakayahan. O ano ho ang ibig niyong sabihin? Baka naman ho nagmumula sa akin ang lakas na sinasabi niyo. Wala naman na hong mas lalakas pa sa akin dito sa angkan natin. Hindi ako maaaring magkamali. Nararamdaman ko siya. Nararamdaman ko ang kanyang kapangyarihan. Huwag po kayo mag-alala. Hanggang nabubuhay ako, poprotektahan ko po kayo. Wala kayong dapat ikatakot dahil kayang-kaya kong tapusin kung sino man siya. Bigo ang mga gabunan na hanapin ang magtiyuhin. Malayong malayo na sila. Isa sa bagong kakayahan ni Puging ay ang linlangin ang kanyang mga kalaban sa pamamagitan ng kanyang amoy. Humingi ng tulong si Puging sa isang albularyo para pagalingin ang kanyang tiyuhin. Doon ay pansamantala silang nanunuluyan. Malapit na kaibigan yon ni Mang Ador, kaya naman hindi ito nagdalawang isip na tumulong sa pagpaplano kung paano balikan at tapusin ang kasamaan ni Dodong. Alam mo, Puging, tama ka. Hindi natin sila kailangan takbuhan dahil paulit-ulit lang nila tayong hahanapin. Kailangan lang natin ng sapat na oras at tamang pagkakataon para harapin at tapusin sila. Tama kayo, Tiyong. Ngayon ko pa ba sila aatrasan? Pagbabayaran nilang ginawa nila sa magulang ko at sa inyo, ipaparanas ko yun sa kanila ng triple. Sa totoo lang, si Dodong ang punot dulo ng lahat ng ito. Bakit niya kailangan palabasin na akong pumatay sa tatay at kapatid niya? Hindi ko yun maintindihan. Ni kahit nga anino ng mga yun hindi ko pa nakikita. Siya po ang pumatay sa mga yun. Nakita ko ang nangyari nung nagkita kami nung nakaraang gabi. Hindi ko alam kung bakit at paano, pero sigurado akong totoo yun. Pinatay niya ang tatay niya dahil sa matinding galit nung malaman niya ang katotohanan tungkol sa pagkatao niya. Binihag niya at sinaktan si Juliana, yung babae na kilala ko nung sinalakay ako ng aswang. Si Dodong din mismo ang aswang na yun. Plinano nilang lahat para mahuli at makuha ang puso ko, kaya lang nabigo sila. Dahil si Juliana nakakaalam ng katotohanan, kaya pinatay rin siya ni Dodong. At ikaw ang itinuro niyang salarin, kasi po alam ng pinuno patay na ako, at si Dodong ang pumatay sa akin. Naiintindihan ko ng lahat ngayon. Kaya pala siyang hihirangin pinuno dahil ang alam nila si Dodong ang tumapos sa'yo. Dahil nga naniniwala silang ikaw ang banta sa kanilang buhay. At mangyayari yun kung patuloy silang magiging bulag sa katotohanan. Hindi ko hayaang mangyari ang kanyang kasamaan. Maraming inosente na madadamay kapag si Dodong ang namuno sa buong angkan. Ngayon pa nga lang wala na siyang awa kung pumatay. Paano na lang kung siya na mismo ang mamumuno, pati mga tao malalagay sa peligro. At hindi ko hayaang mangyari yun. Handa ka na ba talaga? Opo naman. Lahat naman kakayanin ko dahil kasama kita at itong mga armas natin, tiyak ko na ito ang tatapos sa kanila. Kung makikinig at paniniwalaan nila ako, ipapaubaya ko na sa kanilang paniningil sa kasalanang nagawa sa akin ni Dodong. Ikaw ang bahala. Basta maging handa lang tayo sa mga posibleng mangyari sa pagharap mo sa kanila. Makalipas ang isang buwan, masayang pinagmamasdan ni Dodong ang magarang bahay ng kanilang pinuno.
Gayon din ang mga kalahi nila na malugod na nagsisilbi doon. Nakikinikinita niya na ang kanyang sarili na nakatira roon at tinitingala ng lahat. Napangisip pa siya nang maisip niya kung gaano kayaman ang kanilang pinuno na kinikilala niya bilang lolo. Sapat na kabayaran na mapasakin ang kakayanan mo kapag wala ka na dito sa mundo. Kapalit ng buhay ni nanay at ng totoong tatay ko na pinatay ng anak mong si Edgardo ay ang kayamanan mo. Gayon din ang kakaibang kapangyarihan mo, tanda. Apo, nandyan ka pala. Mukhang hindi ka na makapaghintay para maging pinuno ng ating angkana. Masayang masaya at kakaiba yung mga ngiti mo. Hindi pa rin po kasi ako makapaniwala, Lolo. Maraming salamat po sa tiwala ninyo sa akin. Lahat ng meron ako ay para sa iyo lamang talaga. Lalo na ngayong ikaw na lang ang natitirang kadugo ko. Isa pa, karapat-dapat ka sa lahat ng ito, lalo na't ikaw ang pumatay sa salot na anak ni Samuel. Ipinagmamalaki kita, Apo, higit sa kanino man. At kung nabubuhay pa sana ang iyong tatay at ang kapatid mong si Juliana, siguradong masayang-masaya sila para sa iyo. Hanggang sa ngayon po, hindi pa rin ako makapaniwala na wala na sila, Lolo. Napakasakit, Lolo. Kaya lahat ng ito para sa kanila at ipinapangako ko na hindi ako titigil hanggat hindi ko napapatay ang taong yun. Mahigpit na niyakap ng pinuno si Dodong para gumaan ang pakiramdam nito. Ngumisi naman siya habang nilalakasan pa ang paghikbi upang lubos na makuha ang loob at paniniwala ng walang kamalay-malay na pinuno sa totoong kulay ng kinikilala niyang apo. Mula sa di kalayuan, natatawa namang pinagmamasdan ni Puging at ng kanyang tiyo Ador ang mahusay na pagpapanggap ni Dodong. Ilang oras pa ang hinintay nila hanggang sa mag-ipon-ipon ang lahat at simulan ang seremonya ng pagpapasa ng tungkulin kay Dodong. Nakahanda na ang lahat at nababanaag ang saya sa mukha ng binata. Tuwang-tuwa siya, lalo na't naghihiyawan pa ang iba nilang kasamahan sa papuri sa kanilang bagong pinuno. Mula sa araw na ito, yan ba ang kikilalanin yung bagong pinuno? Isang sinungaling at walang puso? Ha? Sino ka? At bakit mo kasama ang mamamatay taong yan? Ang lakas ng loob mo na pumasok sa aming teritoryo. Hindi na kayo makakalabas pa ng buhay. Bago kayo magpasyang patayin ako, pakinggan niyo muna ako. Ako ang anak ni Samuel, ang itinuturing ninyong salot sa buong angkan. Nang marinig yon ng mga naroon, ay nagsiatrasan sila at nababakas ang takot sa kanilang mga muka. Ha? Paanong? Patay na ang anak ni Samuel! Sinungaling ka! Umalis ka na at pwede ba huwag ka mag-imbento ng kwento? Imbento? Ang sabihin mo natatakot ka lang na malaman nila ang totoo? Bakit hindi mo sabihin sa kanila na ikaw ang pumatay sa ama at kapatid mo? Oo nga pala. Hindi mo naman pala talaga siya ama dahil bunga ka ng kataksilan ng nanay mo. Ikaw ang pumatay kina Edgardo at Juliana para itago ang sikreto mo. Kaninong puso yung inalay mo? Hindi ba puso yun ang kinikilala mong ama? Dahil buhay pa ako, para maniwala kayo. Ngayon niyo sabihin na nagsisinungaling ako. Ikaw nga! Paanong? Dodong, isa kang sinungaling! Pakailamero ka talaga! Papatayin kita! Sinira mo ang plano ko! Tatapusin ko rin ang buhay mo! Kahit ano pang gawin mo, salot ka pa rin! Salot ka pa rin! Hindi mo ako kaya. Kahit ano pang gawin mo, mas makapangyarihan pa rin ako sa'yo. Isang tarak ko lang dyan sa puso mo. Mamamaalam ka na sa mundo at masusunog ka na sa impyerno. Bitiwan mo ako! At naglaban na nga ang dalawang gabunan. Ano? Kaya mo pa? Maawa ka! Huwag! Huwag!
Huwag kang mag-alala, hindi mo ako kasing sama. Hindi ako nandito para manakit ng kahit sino man sa inyo. Alam ninyo kung anong kaya kong gawin. Pero isang pagkakamali na isipin yung salot ako at papatayin ko kayo. Pinapatawad ko na kayo sa pagpatay niyo sa mga magulang ko. Kayo nang bahala sa sinungaling na ito. Kung ikaw ang anak ni Samuel, ibig sabihin... Oo, apo niyo ako. Pero wala ho akong planong kilalanin kayo. Wag niyo na akong guguluhin pa. Pagbabayarin niyo ang totoong nagkasala at huwag ang taong inakusahan niyo dahil sa mga baluktot na paniniwala ninyo. Tayo na, Chong. Pambihira naman. Isang buwan din natin itong pinaghandaan, hindi man lamang ako pinagpawisan. Patayin niyo na ang sinungaling na yan. Muntik niyo na akong mapatay dahil sa kasalanan ng hayop na yan. Oh, ano tinitingin-tingin niyo? Gusto niyo matikman tong sundan ko? Pagbibigyan ko kayo. Chong, tama na yan. Kalma lang. Halika na. Kakagaling lang ng mga sugat mo eh. O siya, tara na. Ano ka? Bitawan niyo ako. Hindi ako sinungaling. Hoy! Salat, bumalik ka dito! Papatayin kita! Hindi pa tayo tapos! Sige lang, hihintayin kita. Sa susunod nating pagkikita, makikita mo. Yun ay kung makakaligtas ka pa. Pagbabayaran mo to! Ikaw ang dapat magbayad sa lahat ng mga kasalanan mo. Pinagkatiwalaan kita. Isa kang manloloko. Ikulong niyo ito at pahirapan. Hahatulang kita ng kamatayan. Wala kang karapatang mabuhay. Isa kang taksil at mapanlinlang. Walang awang pinagtulungan ng mga gabunan si Dodong. Itinali at ikinulong siya sa isang rehas. May mga nakatakdang magbantay sa kanya habang nagpapahinga ang kanilang pinuno at inihahanda ang kanyang sarili sa itinakda niyang oras kung saan papatayin niya si Dodong bilang kabayaran sa mga kasalanang nagawa nito. Mga hunghang, magbabayad kayong lahat. Walang sino man ang makakapigil sa akin. Kung kinakailangan na tapusin ko kayong lahat, gagawin ko. May sa katuparan ko lamang ang lahat ng mga plano ko. Buong lakas niyang hinawakan ng rehas at nagawa niyang sirain yun na hindi man lamang namamalayan ng mga tulog na nagbabantay sa kanya. Gamit ang kanyang kakayahang sa tagabulag, napasok niya ang kwarto kung saan mahimbing na natutulog ang pinuno. Hawak ng matanda ang larawan ng kanyang mga anak. Basa ng luha ang larawang yon at bakas ang pangungulila sa kanyang muka. Huwag kang mag-alala, tanda. Makakasama mo na sila dahil papatayin na kita. Anong ginagawa mo rito? Lumayo ka! Papatayin mo rin ba ako katulad ng... Oo, tanda. Papatayin kita. Kayong lahat. Ang kapangyarihan mo, maging ang kayamanan mo ay mapapasakin. Hindi mo magagawa yan. Lalabanan kita hanggang kamatayan. May kakayahan siyang lumikha ng apoy. Paano niya nagawa yun? Sige, lumapit ka. Huwag ka magtago. Magpakita ka. Naaamoy kita. Duwag! Magpakita ka! Nandito ako, tanda. Ito ang kapangyarihan ng sa tagabulag. Wala akong hindi kayang gawin para makuha kung anong nararapat para sa akin. Mas gugustuhin ko pang ipamana lahat ng kayamanan ko at kapangyarihan sa anak ni Samuel kaysa mapunta sa iyo. Hindi maaari. Hindi yan mangyayari dahil lahat ng meron ka ay akin lang. Katapusan mo na! Magbabayad ka sa lahat. At kinain ni Dudong ang puso ng kanilang pinuno. Nagbigay yun sa kanya ng iba yung lakas. Ngayon, nasa akin na rin ang iyong kapangyarihan. Tatapusin ko na ang buong angkan at mapapasakin na ang lahat ng kayamanan mo. Habang humahalakhak ay sumugod ang mga nakarinig para subukang protektahan ang buhay ng kanilang pinuno. Ngunit huli na ang lahat.
Ni hindi nila makita si Dudong ng mga oras na yun. Nagsigawan ang mga gabunan at pagtingin nila ay natutupok na ang mga kabahayan. Ganon din ang mga kalahi nila na hindi na nagkaroon pa ng pagkakataong makalabas. Maliban sa sunog ay marami ring bigla na lamang napupugutan ng ulo. Walang nakakakita kay Dudong dahil sa kapangyarihan ng tagabulag. Wala nang makakapigil pa sa akin. Mayaman at makapangyarihan na ako. Hindi ako tanga at inutil tulad ninyo. Matapos ang malagim na pinagdaanan ng mga kalahi niyang gabunan, namuhay siya na tinatamasa ang naiwang kayamanan ng kanilang pinuno. Makalipas ang ilang buwan, nagpatuloy sa pagtatrabaho para makaraos sa araw-araw na pamumuhay sina Ador at Puging. Simple ngunit masaya dahil naging panatag na ang kalooban nila dahil batid nilang wala na si Dudong. Hanggang sa sumapit ang isang gabi. Chong, gising. Kailangan natin pumunta sa sentro. Bilisan niyo. Ano? Nananaginip ka ba? Pambihira naman, ang sarap ng tulog ko. Ginising mo pa talaga ako. Hindi po ako nagbibiro. Aalis na ako. Sandali lang. Hintayin mo ako. Teka, nasa na ba yung muchachong punyal? Bilisan niyo na, Chong. Naririnig ko ang hiyawan ng mga tao. Ay, Diyos ko naman. Baka ikapahamak pa natin to. Umuwi na lang tayo, tinaanto pa. Baka mapahamak ka na naman. Hindi ako mapapanatag kung wala akong gagawin. Kung may kakayahan naman tayong tumulong sa mga tao at labanan ng masasamang loob, hindi ako magdadalawang isip dahil kailangan nila tayo. Kumapit kayo sa akin para mas mabilis tayo makarating. At sa isang iglap ay naroon na sila sa sentro kung saan nagkakagulo ang mga tao. 3 bahay ang noon ay unti-unti nang natutupok. Wala na silang magawa pa para maapula ang sunog. Ikinagulat naman ng binata ng paulit-ulit na binanggit ng isang matanda habang nagpupumalahaw na aswang ang siyang may kagagawan. Nang mga oras na yon, nakiramdam ang binata sa paligid sa gitna ng samut-saring ingay ng mga tao. Naririnig niya ang kakaibang tibok ng puso at naaamoy niya ang isang pamilyar na amoy. Hinanap niya kung saan nagmumula ang amoy na yun, ngunit bigla na lamang yun nawala. Ayos ka lang ba? Teka, sino bang hinahanap mo? Chong, buhay pa siya. Hindi ako maaari magkamali. Buhay na buhay pa siya. Kailangan natin mag-ingat dahil sigurado maghihiganti siya at sa pagkakataong ito, gusto niyang idamay pati ang mga inosenteng tao. Kung si Dodong ang tinutukoy mo, ibig sabihin, hindi siya pinatay nung gabing umalis tayo. Pinatawad ba siya o nagawa niya pa rin paikutin ang ulo ng pinuno? Ay, ang lolo mo. Mukhang mahihirapan tayong kalabanin siya, Chong. Kung nagawa niya makaligtas at labanan ng maraming aswang nung gabing yon, napakalakas na nga ng kapangyarihan na meron siya. Sagad na talaga ang kasamaan niya. Kailangan ko siyang puntahan at alamin kung anong pinaplano niya. Sasamahan kita. Huwag na ho. Kaya ko na siyang harapin at hindi ko siya aatrasan. Hindi rin naman ako mapapalagay kung maghihintay lang ako sa bahay. Paano kung para namang wala kayong tiwala sa akin, Chong? May sumasakal sa akin. Meron siyang kapangyarihan ng sa tagabulag. Dodong, alam kong ikaw yan. Huwag ka na magtago. Hanggang ngayon duwag ka pa rin. Tumilapon sa malayo si Ador. Hindi man niya makita kung sino ang may kagagawan, nararamdaman niya ang lakas ng pagkakahawak nito sa kanyang leeg. Batid niya na tama ang kanyang pamangkin na buhay pa nga si Dodong. Habang humihiyaw sa sakit dahil sa matindi niyang pagkakabagsak, bigla na lamang nawala sa paningin ni Puging ang kanyang tiyuhin. Chong! Napakahayop mo talaga, Dodong. Ayaw mo talaga kaming tigilan. Kung ganon, magtutus tayo. Hindi na siya nagsayang pa ng panahon. Agad siyang pumunta sa lugar kung saan tiyak na dinala ang kanyang tiyuhin. Nang marating niya ang kuta ng mga gabunan, ay ibang-iba na ang itsura noon.
Wala na ang maliliit na bahay at tanging ang isang magarang bahay na lamang ang naroroon. Nagkalat ang mga buto sa kahit saan at umalingasaw na rin ang tila ba nabubulok na mga karne. Batid niyang maraming tao ang dinala at pinatay doon ni Dodong. Napapailing-iling siya at nakiramdam kung nasaan ang kanyang tiyuhin. Hayop ka! Pakawalan mo ako! Ano na naman bang pinaplano mo, ha? Huwag kang atat. Manahimik ka lang dyan. Kung ayaw mong buhusan kita nitong kumukulong tubig. Yan lang talagang kaya mo no? Hindi ka marunong lumaban ng patas. Alam mo, kahit patayin mo ko, hindi ka rin magiging masaya sa buhay mo. Kasi lahat ng meron ka, hindi naman talaga sa'yo. Hindi ka ba naaawa sa sarili mo? Sa bagay. Napakagara ng bahay mo kaya lang mag-isa ka lang at walang nagmamahal sa'yo. Hayop ka! Hindi totoo yan! Tingnan na lang natin kung sino mas kawawa sa amin ang pamangkin mo kapag pinatay na kita. Dapat nga nun pa, hindi ba? Ha? Dapat nun pa kita pinatay kaya lang sinuwerte ka. Paano na yan? Mukhang hindi ka na maaabutan ng buhay ng pamangkin mo. Nababaliw ka na. Siguro hindi ka na pinatutulog ng konsensya mo sa dami ng mga inosenteng pinatay mo. Baliw! Bakit naman ako makukonsensya? Lahat ng pinatay ko nararapat lang yun sa kanila. Isa pa, wala naman talaga akong konsensya. Wala palang konsensya. Ngayon, unti-unti kong ipaparamdam sa iyo ang hirap at pasakit na nararapat sa iyo hanggang sa tubuan ka ng konsensya. Hayop ka! Kung gusto mong patunayan ang sarili mo, labanan mo ako ng patas, Dodong. Masyado ka naman nagmamagaling. Para ka naman naghahangad ng kamatayan. Hindi ka pa natatakot sa akin? Sinisiguro ko sa iyo na pagsisisihan mo na kinalaban mo ko. Hindi ako natatakot sa iyo. Alam mo, kahit ilang demonyo pang sinasamba mo para lamang maging malakas ka at madagdagan ang kapangyarihan mo, hindi ka pa rin mananalo. Kahit mapatay mo ko, lalaban ako sa ngalan ng kabutihan. Ikaw, lahat ng meron ka ngayon dahil sa kasamaan, yaman at kapangyarihan? Mas mabuti pang mamatay kesa magpakasasa sa buhay na hindi mo naman pinaghirapan. Alam mo, kapag namatay ka, ni isa kahit hayop walang magluluksa dahil masama ka. Mamamatay ka at walang magmamahal sa katulad mo. Alalahanin mo lahat ng pinatay mo. Anong ginagawa mo? Tama na! Tigilan niyo na ako! Wala kang dapat ipagyabang dahil maging ang kapangyarihan na meron ka ninakaw mo para lang masabing malakas ka't hindi inutil. Ginawa ko lang naman ang lahat ng iyon dahil gusto kong patunayan ang sarili ko. Buong buhay ko pinilit ko maging sapat sa mata ni Tatay Edgardo, pero wala na akong ginawang tama para sa kanya. Pinatay ko siya dahil sa matinding galit ko. Dahil siyang pumatay sa totoo kong ama. Hindi ba sapat na rason yun para patayin ko ang nag-alipusta sa akin na mahabang panahon? Wala na siyang ginawa kundi maliitin ako at iparamdam sa akin kung gaano ako kawalang kwenta. Sabihin mo, hindi ba sapat yun para patayin ko siya? Pero paulit-ulit kang pumatay. Lahat dinamay mo. Hindi yun makatarungan. Ano bang katarungan ang gusto mo? Tanggapin kong kamatayan ko dahil sa ginawa ko? Hindi ako tanga at hindi ako pwede mamatay ng ganun-ganun na lang. Matagal kong hinintay ang araw na ito at isa na lang ang gusto kong mangyari. Ang mamatay ka at makuha ko ang kapangyarihan mo. Pagbibigyan kita. Siguruhin mo lang na mapapatay mo ko. Dahil kung hindi, sayang naman ang mga buhay na sinayang mo para lamang magawa mo akong patayin. Huwag kang puro ngawa. Patunayan mo na kaya mo akong talunin. At nagpatuloy sa paglalaban ang dalawang gabunan. Mag-iingat ka. Gamitin mo ang punyal para matapos ng kasamaan ng pamangkin ng demonyong yan. Bakit pa naman kasi hindi mo muna ako kinalagan Di sana nakatulong ako. Sa tingin ko mas masaya kung habang naglalaban tayo, iihawin ko muna ang Theodore mo. Puging, tulungan mo ako rito! Malilitsyon ako! At walang kasing bilis siyang kinalagan ng kanyang pamangkin at inilayo sa lugar na yon.
Dito muna kayo, Chong. Babalikan ko po kayo. Pangako yan. Uy, teka muna sandali. Anak ng teteng, bakit naman dito mo pa ako iniwan sa sementeryo? Wala kang aswang dito pero baka naman... Takot ako sa multo. Nang bumalik si Puging sa kuta ng mga gabunan, humahalakhak si Dodong. Wala ka naman pala talagang pinatbat. Hindi ko akalain na duwag ka pala talaga. Tatakasan mo pa ako, ha? Hindi kita tinatakasan. Ni hindi pa nga ako pinagpapawisan eh. Ako talagang pakay mo, hindi ba? Hindi ko hahayaan na saktan mong muli ang tiyuhin ko. Ngayon, halika na. Ituloy na natin to para malaman kung sino talaga sa ating dalawa matibay. Isa lang ang maiiwang humihinga sa bahay na ito at sisiguruhin kong ako yun. Itong dapat sa'yo. Akala mo obra sa akin yan? Hindi ako matutupok ng apoy. Sabi ko naman sa'yo, nagsayang ka lang ng buhay pero hindi mo magagamit sa akin yan. Paano nangyari yun? Ano pang kaya mong gawin na hindi ko nalalaman? Marami pa, Dodong. Gusto mo bang ipakita ko pa sa'yo bago ka mamatay? Kawawa ka naman. Baka mabaon ka sa inggit hanggang hukay. Napakayabang mo! Mamatay ka na! Hindi ako magyayabang kung wala akong ibubuga. Hawak ko na ngayon ang buhay mo. Lahat ng yaman na nakikita mo at pansamantalang natamasa mo, unti-unti na maglalaho sa paningin mo. Hindi na kita hayaang mamerwisyo pa ng ibang tao. Ni minsan hindi sumagi sa isip ko na pumatay, pero bakit ako maaawa at manghihinayang kung kapayapaan ang kapalit ng iyong katapusan? Isinaksak ng binata ang kanyang punyal sa puso ni Dodong. Paano ba yan? Nakatarak na ang punyal sa puso mo. Patawarin mo ako. Maawa ka. Huwag mo akong patayin. Hindi mo na ako malilinlang. Maawa? Kanina napakatapang mo. Di ba sabi ko naman sa'yo na sa susunod na magkita tayo, yun na rin ang magiging kamatayan mo. Kung nanahimik ka na lang dito, hindi mo na sana naranasan ang sakit na nararamdaman mo ngayon. Sayang naman itong mga kayamanan mo dito. Mukhang ako may karapatan na makuha to ah. Ang mabuti pa, itutulong ko na lang to sa mga pamilyang inagrabyado mo. Hoy, buhay ka pa ba? Lagot, napuruhan na yata. Paalam na, Dodong. Pasensya na dahil hanggang dito na lang ang kasamaan mo. Hinihintay ka na sa impyerno. At binuhat niya na ang katawan ni Dodong. Sabay dinala yun sa sementeryo kung saan iniwan niya ang kanyang tiyuhin. Nabitawan niya ang karga-karga niyang bangkay ni Dodong nang makita niyang nakahandusay na sa ibabaw ng nicho si Tio Ador. Chong, ano nangyari sa'yo? Chong, gumising ka! Chong! Nakakagulat ka naman. Salamat sa Diyos at buhay ka. Teka, ano yun? Akala ko naman kung paano na kayo. Si Dodong ho. Wala na siya, Chong. Tinapos ko na ang buhay niya. Dinala ko siya dito para ilibing. Bakit ililibing mo pa yan? Sana pinabayaan mo na lang mabulok dun. Bigyan na lang ho natin ng maayos na libing para naman ho maranasan niyang itrato na maayos kahit patay na siya. Alam niyo, nakakaawa rin naman talaga yung pinagdaanan niya, pero nabago na siya ng galit niya. Kung hindi ko siya pinatay, hindi pa rin naman matatapos ang kasamaan niya. Tama ka. Sa ngayon makakatulog na tayo na mahimbing sa gabi at wala nang inosenteng madadamay. Kawawa naman yung mga nabiktima niya. Papasagin ko mukha niyan eh. Chong, kalma. Patay na nga, uupakan niyo pa. Tulungan na lang natin yung mga tao na makabawi sa buhay nila. Aba, saan ka naman kukuha ng pantulong eh? Hirap nga tayo sa pagkain natin sa araw-araw. Chong, baka nakakalimutan niyo kung sino ako. Ako ang totoong apo ng pinuno ng mga gabunan. Ako na lang din ang natitira sa lahi namin kaya
Sayang naman kung pababayaan ko lang yung yaman ng lolo ko, hindi ba? Gagamitin natin lahat yun para makatulong sa iba. Napakabuti talaga ng puso mo kahit pa alam kong hindi na magbabagong katigasan ng ulo mo. Kaya kung ano man ang magiging pasya mo, susuportahan kita. Puprotektahan pa rin kita katulad ng ipinangako ko sa nanay at tatay mo.